3, 2, 1. Iwanan ko lahat ng bagay-bagay. Lalapit ako sa Panginoon. Iwanan ko lahat ng yaman ko. Diyos lang ibigin ko. Iwanan ko lahat ng bagay-bagay. Lalapit ako sa Panginoon. Iwanan ko lahat ng yaman ko. Diyos lang ibigin ko. Pag-ibig niya kahit sa mga unos, kasing lalim ng dagat, panahag ang puso ko. Pag-ibig niya matatag na bato, mananatili ako sa Diyos. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa bawat isa. Sige po, para makapagsimula po tayo, tayo muna kayo po pagmanalangin. Let's pray. Banal at mabang namin Diyos, nasa langit, nasa aming palagi po nagmamahal at nawanan namin at lupa. Maraming salamat po sa inyo pong napatakilang pong biyaya na pagliligtas po sa amin. Panginoon, nagpapasalamat po kami na sa aming kabataan, kami po inyong iniligtas. Kaya nawa, tulungan niyo po kami na makasunod din po na ayon po sa inyong kalooban, makapamagay po kami na ginagawa po ito. Ang sa galing, kami po yung lubos po ninyong magamit para po na evangelism po yung maraming nila ng kaluluwa. Kaya nawa, Panginoon, alam po namin sa punong ito, napakarami po tukso at mga tentasyon. Kaya pakiusap, Panginoon, ang ating po ang puso na hindi po tularan ng mundo. Sapagkat alam po namin na wala kang bagay na ikilalagay sa mundo, sapagkat ito po yung puno ng kasalanan. Kaya nawabilan niyo po mga anak, naway makasunod po kami sa inyo na mamumuhay po ng banal. Pagaya ng inyong kalooban, tulungan niyo po kami na mamumuhay po ng banal. Ngunit alam po namin na kami pa rin ay napakahina, kaya po sa araw-araw po namin pumumuhay mula po sa church, naway tulungan niyo po kami na lagi po makapanatili at hindi po nakakalap po namin yung biyaya na kinakailangan upang magawa po namin na mamumuhay ng banal. At hindi po sa oras pa ito, may ilang kapatid po kami na hindi kasama sa pagkakataon ito. Ikaw po nakakaalam ang kanilang pong kalagayan, kaya po kayo sa po, ingatan niyo po sila, patulungan niyo po sila na makabalik po ulit sa banal na fellowship na ito. Ang sabihin, sama-sama po kami matutupa mula po sa inyong salita at masunod po yung inyong pong kalooban. Kaya magsisimula na po ang Panginoon, ako isa, tulungan niyo rin po ako na may agaman po inyong salita sapagkat yung salita naman po yung may kapangyarihan at may tunay po na biyaya. Kaya magsisimula na po kami, wala po sa mga sa mga matapos, ikaw pong siya muna at lumabay po sa amin. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Yesu Cristo. Okay, sige po, buksan po natin sa ating mga Biblia. Aklat po ng Habakuk, chapter 2. Daniel, Hoseas, Joel, Amos, Jonas, Ligas, Nahum, Habakuk. Kung nagbabasa po kayo ng Bible sa Minor Prophets, hindi mo siya natatagpuan. Aklat po ni Habakuk po, chapter 2, verse 4. Sige po, nakita na po. Aklat po ni Habakuk, chapter 2, verse 4. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Basahin mo ang palalo, hindi dapat sa kanya ang kaluluwa niya. Ngunit ang tuwid ay umubuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Mula po sa oras na ito, ito po yung ating pag-uusapan. Ipatungkol po sa pananampalataya. Yung pananampalataya po ba natin, kamusta po? Lumalaki po ba? O same pa rin, wala na po ng araw na nalagpas po tayo.
Yung pananampalataya po natin, ito po yung hinahanap po ng Diyos. Kaya sa mata po ng Diyos, mahalaga po kung yung pananampalataya po natin, lumalago o hindi. Bakit po? Kung pag-iisipin natin ng maigi sa salitang pananampalataya, pwede po natin isipin na yung pananampalataya, ito po yung pagtitiwala sa Diyos. Sinabi sa Hebrew chapter 11 verse 1, yung pananampalataya, ano po siya? Ito po yung pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita. Yung Diyos po hindi po siya nakikita, tama? Pero dapat sa araw-araw natin pamumuhay, dapat siya lang po yung ating inaasahan. Bakit po? Sinasabi sa Biblia, sa awit, kapag tayo ka magtitiwala sa tao, wala po itong kabuluhan. Mas mabuti kang magtiwala sa Diyos kaysa sa mga tao. Bakit po? Tayo po mga tao, likas po sa atin yung pagiging kasalanan. Ibig sabihin po, isa sa sinful nature po natin, hindi po tayo mapagkakatiwalaan. Kaya bilang high school po, maaari po marami tayong kaklase, marami tayong kasalubong tao. During exam, kanino kayo nagtitiwala? Sa katabi ninyo o sa Diyos? Kung nag-prepare po kayo, ay maaari po sa Diyos talaga yung magtitiwala. Pero kung hindi kayo nag-prepare, sa katabi talaga. Alam natin kung sino yung pinakalalagay na natin tama. So, this time po, pag-iisipan natin maigi, ano po ba yung pananampalataya? At paano dapat tayo mabuhay alinsunod sa pananampalataya? Dito po sa pinili ko pong aklat, yung aklat po na Habakkuk, chapter 2, bigyan ko pa ng konting background. Dito po, ito po yung pinaka-problema sa aklat po ni Habakkuk. Yung Israel, sakop po sila ng ibang bansa. Dahil specifically yung bansang Babylonia. Ngayon po yung bansang Babylonia, kung alamin natin yung sila ng panahon, isa sila makapangyarihan bansa. At sa pagiging makapangyarihan bansa po nila, sa tuwing sila po yung sa digmaan, sobra pong lupet o sobra pong nilang magsik sa kanilang mga kaaway. Para po silang hindi mga tao kung po patay po ng mga kaaway. Kaya sa madaling salita, yung bansang Babylonia, isang napakasama po na bansa. Tingnan natin, chapter 1 po, verse 203. Habakkuk chapter 1, verse 203. Nakita na po, basahin na natin na sabay-sabay, ito 1. O Panginoon, hanggang kailan ako hingi ng tulong at hindi mo papakinggan? O dadayin sa iyo ng takasan at hindi ka magdidiglas? Bakit mo hinahayang makita ko ang kamalian at tingnan ang kasamaan? Ang kasiraan at karahasan ay nasa harapan ko, paglalaban at pagkatalo ay lumilitaw. Ito po yung boses po ni Habakkuk. Ano po yung tanong po niya? Hanggang kailan ako hingi ng tulong at hindi mo papakinggan? Kasi nga po, yung gagamitin ng Diyos sa bansa para sakupin po yung bansang Israel ay masamang bansa. Yung Diyos po matuwid tama, ayaw niya po ng masamang tao, galit po siya sa kasalanan. Kaya dito po, nagtataka si Habakkuk, bakit yung masamang bansa yung gagamitin po ng Diyos? Pero po dito, sabi dito, bakit minaya makita ang kamalian at tingnan ang kasamaan? Kasalanan at karahasan ay nasa harapan ko. Sobrang sama po ng bansang Babylonia. Kaya hindi ko maunawaan ni Habakkuk. Kaya tanong siya ng tanong sa Diyos, bakit? 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 Pero ito po yung naging sagot po ng Diyos. Verse 5 hanggang 6. Pagmasid kayo sa mga bansa at tumingin kayo, mamangha at magtaka, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawain sa inyong mga araw na hindi ninyo paniniwalaan kapag sinabi sa inyo. Sapagkat narito, aking ginigising ang mga Kaldeo, ang malupit at marahas na bansa na lumalakad sa kaluwangan ng lupa upang sakupin ang mga tahanan hindi kanila. Kaya sa pagkakataon po na ito, dahil ito pong mga Kaldeo po na ito po yung bansang Babylonia. Okay po, other term na po yun, Kaldeo po ito sa kanila. Kaya sa pagkakataon po na ito, nung una po na ito, yung Assyria at Babylonia, isa po sila na makapangyarihan bansa. Talang po natin sa kasaysayan po ng Israel, sila po yung ginamit ng Diyos para sakupin po yung Israel. Ito po yung time na hindi po sumusunod yung mga Israelita. Kaya yung mga propeta that time, magtataka sila, bakit yung pinapahintulog po ng Diyos sa kanila? Ito pong bagay po nito. Kaya hanggang sa verse 13, si propeta Habakkuk, patuloy po siya nagtatanong. Verse 13, ito po yung sabi ni Habakkuk. Ang iyong mga mata ay manilinis at hindi makakatingin sa kasamaan at hindi makakatingin sa kamalian. Bakit mo minamasdan ang taong masasama? At tumahimik ka kapag sinasakmal ng masama, ang taong higit na matuwid kaysa kanya.
Kaya nung sinasabi ko ni Propeta Habakkuk sa Diyos, malilinis yung mata ng Diyos. Bakit yung mga tao masasama yung iyong ginagamit? Sa Christian life po natin, pwede na ito. Minsan may mga tinatanong tayo sa Diyos na hindi natin maintindihan. For example, sa mga cases na parang walang katarungan. So parang hindi matuwid, hindi makakliran yung nangyayari sa atin. Kumbaga unfair. Pero pinapahintulot po sa atin ng Diyos. Tama? May mga ganun tayong scenario sa atin pong Christian life. Pwede natin sabihin, buhay ba yung Diyos? Bakit ganito yung Diyos? Pero tandaan po natin, sinasabi ni Propeta Jeremias, yung pag-iisip ng Diyos at yung pamamaraan po ng Diyos, iba. Kung paano po mag-isip yung Diyos, kung paano po umilos yung Diyos, iba po. Kaya dahil po sa bagay na yun, tayo mga Kristyano, lagi po tayo nakakaroon ng pagdududa. Pero sa ganung pagkakataon, dun po mas lalagay natin pananampalataya. Bakit po? Doon natin may kilala kung sino po yung Diyos na meron po tayo. Kaya dito po kay Propeta Habakkuk, kung pag-aaralan po natin, may dalawang bagay po tayo na pwede matutunan sa Kanya. Una, ayos lang po na lagi magtanong sa Diyos. Walang problema magtatanong sa Diyos. Bakit po? Dahil meron tayong gustong malaman, may gusto tayong malawan, kaya tayo nagtatanong. Sa Propeta Habakkuk, hindi niyo po maintindihan. Kaya siya po ay nagtatanong. Kaya sa ating Christian life, mahalaga po nagtatanong tayo. Kasi kung papabayaan lang natin yung mga bagay na dumating sa atin, parang wala tayong pakialam sa nangyayari po sa atin. Kaya maganda po na nagtatanong po sa atin po Christian life. Pangalawa po dito, dapat po natin matutunan yung karunungan po ng Diyos, higit po sa ating mga tao. Hindi po natin pwede ikumpara yung pamamaraan ng tao at sa Diyos. Iba po yung pamamaraan ng Diyos. Kaya nga po, sabi po dito sa chapter 2 verse 4, ngunit na matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Yun po yung dahilan. Dahil yung karunungan po ng Diyos o pamamaraan po ng Diyos, ibang-iba po sa mga tao, paano pa tayo dapat mabuhay? Base po sa pananampalataya. Hindi sa kaalaman, kundi base po sa pananampalataya. Isipin po ninyo, ganito. Yung Diyos po makapangyarihan po siya. Yung Diyos po meron siyang isang anak. Pero bakit ipinahintulot ng Diyos na patayin ng mga Romanong sundalo yung isa ng anak? Bakit po kaya? Kung titingnan natin ng literal, imposible mangyari yun. Yung makapangyarihan Diyos, yung anak ng makapangyarihan Diyos, mapapatay ng isang hamak na tao, imposible po yun. Pero bakit po hindi pinahintulot? Para tayo ay marikas. Sa lahat ng ginagawa po ng Diyos, meron po siyang malaking lamang. Kaya ganoon din po sa ating Christian life. Hindi po ba kayo nagtataka? Sinasabi niyo po, anak kayo ng Diyos, Kristiyano kayo, pero ang hirap ng buhay niyo. Ang dami po niyo problema. Di ba po ang mindset minsan, kapag anak ng Diyos, maginhawa yung buhay. Successful. Pero po yung Diyos po na nasa Biblia, hindi po yun yung bagay na kanya pinintulot po sa atin. Gaya sa sanggol, sino po dito may kapatid na baby? Pero dito po, hindi naman, yung iba dito, bunso po ba? Para makarelate ko sa sarili ko. Kasi po, kung nagkaroon po kayo ng bunsong kapatid, o baby na kapatid, ni minsan, at dumating yung time na meron siyang tinatawag na bakuna. Tama? Sa tingin niyo po, yung baby, gusto niyo po ba yung ma-injectionan? Hindi, di ba? Umiiyak po yung baby. Pero bakit yung magulang, pinapahintulot niya po sa anak niya po yun? Para po sa kanyang ipabubuti. Para hindi siya mag-ismadatuan ng sakit. Ganun din po sa Diyos. Minsan pinapahintulot niya po yung mahihirap at masasakit po na bagay po sa atin. Bakit po? Para din po yun sa ating ikabubuti. Yung Diyos po, tandaan po natin, spiritually, siya po yung ating magulang. Wala po siyang ibang pinlano na masama na ikasasama ng kanyang anak. Palagi sa kanyang ikabubuti. Kaya din po papasok yung ating pananampalataya o pagtitiwala po sa Diyos. Okay po? Kaya tinatanong ko po, kamusta po yung inyong pananampalataya? Lumalago po ba? O walang paglago? Pag walang paglago, mahirapan po tayong diretso o umusad sa ating Christian life. Kasi po, mahirap magpahirap ng ating Christian life. Bakit po? Marami po sa ibigay ng Diyos. Bago niya ito ibigay yung isang napakagandang bagay, susubukin po muna tayo ng Diyos. Bakit po? Doon gusto makita ng Diyos, ano ba talaga yung pagnanais natin? For example, may gusto tayong evangelize na sa malayang lugar, iba pa, susubukan tayo ng Diyos.
Kung talagang gusto mo i-evangelist yung yung nasa malayong lugar, anong gagawin mo? Kung pangawakan natin yung pangako pa ng Diyos na ililigtas niya yung ating sambahayan, gagawa tayo ng paraan para magawa ko yung bagay niya. At doon po ang kilos ng Diyos. Doon niyo po makikita yung ating puso. Pwede naman tayo sabihin, ay next time na lang siguro pag may trabaho na ako ngayon, estudyante pa ako, kaya malabo pa na may evangelist ko sila. Wala no? Hindi makikita ng Diyos. Paano siya kikilos? Kung yung puso po natin, ganun po. Okay po? Kaya po sa ating pong buhay, napakarami po nating katanungan. Sa katunayan po, hindi lang po sa Propeta po, marami din po. Sa Propeta Jeremias, pero din po siya ganyan ng katanungan. Chapter 12 po, Jeremias. Jeremias chapter 12, verse 1 hanggang 2. Kung nakita na po, maaari niyo po ang basahin. Basahin niyo po namin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ikaw ay matuwid, O Panginoon, kapag ako'y mag-aharap ng paratang sa iyo, gayon ba hayaan mong nilahat ko ang aking panis sa harapan mo. Bakit may nagtagumpay ang lakan ng masama? Bakit lumalago ang lahat ng mga taksil? Tinatanim mo sila, Oo, at sila'y nagkakaugat. Sila'y lumalaki, oo, at sila'y nagbubunga. Ikaw ay malapit sa kanilang bibig at malayo sa kanilang mga puso. Sabi po sa unang parte, sa isang parte po ng verse 1, bakit nagtatagumpay ang lahat ng masama? Bakit lumalago ang lahat ng mga taksil? Mismo sa Propeta Jeremias, yun din po yung tanong niyo po. Bakit nangyayari yun? Pwede ba yung mga taong ganun masasama, sila yung nagdudulot ng kahirapan sa ibang tao? Tama po. At hindi lang po yun, mismo si Job, naranasan na rin po ito. Job chapter 21 po. Bago mag-awit, Job po muna. Job chapter 21, pagmula verse 7 hanggang 13. Dito po makikita natin yung buhay ng tao masama. O sa madaling salita, yung buhay ng mga hindi ligtas. Ito po yung buhay nila. Eksakto po yun dito po sa aklat ni Job. Job po, chapter 21, verse 7 to 13. Medyo mahaba po siya. Basahin po natin ang salita. Papamunahan ko po sa verse 7, 3 to 1. Bakit nabubuhay ang masama, tumatanda, at nagiging malakas sa kapangyarihan? Ang kanilang mga anak ay madapat sa kanilang paningin at nasa harapan ng kanilang mga mata ang kanilang supli. Ligtas sa takot ang mga bahay nila, ang pamalo ng Diyos ay wala sa kanila. Ang kanilang baka ay naglilihi ng walang humpay, ang kanilang baka ay nanganganak at hindi napapahamak ang kanyang buya. Kanilang ilalabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan at ang kanilang mga anak ay nagsasayawan. Sila Sila'y ay nag-aawitan nag-aawitan sa salim ng pagpunin at lira at nagkakatuwaan sa tunog ng plauta. Ang kanilang mga aras sa kaginawaan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa syol. Verse 7 po sabi dito, bakit nabubuhay ang masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan? Diba meron po tayong kasabihan, kapag yung isang taong kriminal hindi namamatay, ay masamang damo yan. Narinig niyo po yan sa mga lalong-lalo niya? Diba kapag yung kapitbahay ninyo, talagang sukdulan ng sama, ano sabi? Ay, naman na yan, kaya di ba kinukuha yan, masamang damo yan. Ibig sabihin, tumatagal yung buhay nila. Tama? Pero makakatawa, di ba? Pag may namatay naman ng maaga, sabihin, ay, ang bait kasi ni kumpare. Kaya kinuha na siya. Tama? Parang baliktad, di ba? Kasi hindi yung masama, sila yung tumatagal ng buhay. Pero po yung magbabait, sila po yung kinukuha daw. Ito din yung question ni Job. Tama po? Verse 8 po, dito, ang kanilang mga anak ay matatag sa kanilang paningin, nasa harapan ng kanilang mga mata, ang kanilang mga supling. Dumadami pa yung anak nila. Napakarami. Verse 9. Ligtas sa takot ng mga bahay nila, ang pamalo ng Diyos ay wala sa kanila. Yung pamalo ng Diyos, ibig sabihin yung paghatol ng Diyos. Kahit gumagawa sila ng masama, parang hindi pa rin sila hinahatulan. Yun po yung buhay nila. Verse 10. Ang kanilang bakay naglilingin ng walang humpay, ang kanilang bakay nanganganak, at hindi napapahamak ang kanyang kuya. Sobrang yaman. Noong unang panahon po, kung pagbalay po tayo ng hayop, mayaman tayo po. Ito po, sobrang yaman po nila. Ito po yung mga naging tanong po ni Job hanggang verse 13.
Paulit-ulit, tinatanong ni Diyos, bakit ganito, bakit ganito? Sila ba yung iyong pinagpapala? Tama po. Pero kung mas pag-iisipan po natin na maigi, ito po yung mas problema. Kung yung masasama, sila ba yung pinagpapala, paano kaya tayo mga anak po ng Diyos? Diba po, tayo naman po, yung mga anak ng Diyos, mas nahihirapan naman, kabaligtaran. Yung mga masasama, gumaganda yung buhay, physically. Pero yung mga anak po ng Diyos, physically, hindi gumaganda yung buhay. May mayaman na ba dito? Ang mayaman sa utang. Ay, wala pa na. So, huwag mo na mag-utang ha. Mahirap ka yan. Magkaproblema po kayo. Okay po. Pero po dito ba dapat matutunan po natin? Sa kabila ng kahirapan po natin, meron tayong pananampalataya na balang araw, makakapasok po tayo ng langit. Yun po yung ating pananampalataya. Kahit yung buhay po natin, napaka-unfair, pero balang araw, sa takdang panahon, sa muling pagdating ng Diyos, kung buhay pa po tayo, papasok na po tayo sa langit. Yun po yung ating pananampalataya. Kaya kahit anong hirap po natin pong buhay, kung lagi natin maalala yung langit na tunay nating tahanan, magagawa po natin pagtiis. Okay po? Tingnan din po natin, ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 12. Ito po yung pangako ng Diyos sa mga Kristiyano na gustong mabuhay ng kalugod sa atin ng Diyos. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 12. Nakita na po? Basahin pa natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Tunay na ang lahat ng hindi mabuhay na may kabalalan ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Dito po, sinabi po dito, yung mga tao na gusto mabuhay na may kabalalan ni Kristo, hindi lang sila yung mga church goer, sila talaga yung puso nila nag-decide, nagpasyanan na talaga mabubuhay sila para sa Panginoon. Pero kung sabi, daranas ng pag-uusig. Pagaya ng sinabi ko po, yung masasama, pagpapalain. Pero yung mga gusto mabuhay ng banal, sila po ay lubos na maghihirap o daranas po ng pag-uusig. Pero kung kaya sinabi ko po sa inyo, yung pananampalataya po natin ay yung namin. Ganito po yan. Kung yung buhay natin ay yung buhay lang po dito sa mundo, eh tayo po yung pinakakababa. Bakit po? Wala mo tayo kayo. May kotse ba kayo? Wala. Sariling bahay? Wala. Nakikilala. Nangungupahan. Kung yung buhay po natin, yung buhay lang po dito sa mundo, at tayo po yung pinakakababa po. Pero yung Diyos po, lagi po pinapahalaga ng Diyos yung walang hanggang bagay. Kaya sa Diyos po, wala man tayo lahat ng bang bagay, pero dahil may buhay na walang ganito tayo, napakahalaga po ng sarap ng Diyos. Bilang kabataan na lang po, marami kayong gustong pangarap. Hindi ko naman po sinasabi, hindi naman sinasabi din, huwag po mangarap. Pero po dapat, sa mata ng Diyos, kung gusto niyo maging matalino sa mata po ng Diyos, mas pagtuunan po ninyo ng pansin yung mga bagay na walang hanggan. Bakit po? Kapag nasa kabilang mundo na po kayo, doon sa walang hanggang mundo, kung ano lang po yung mga bagay na walang hanggan na ginawa po ninyo o invest ninyo sa yung Christian life, yun ang pinunganan. Okay po? So, ulitin ko po, hindi masamang mangarap, normal pong mangarap. Kailangan po natin yun kasi namumuhay tayo sa mundo. Kaya kailangan natin maging ng trabaho para makausad tayo sa buhay, makapagbuhay tayo. Pero hindi yung buong buhay natin, doon na lang nakapokus. Ay, kapag nakagraduate ako, mag-graduate ako. Pagkatapos naman ito, mapupunta lang ng ito. Pagkatapos na ito, paparangayin ko ka na ito. Pagkatapos naman ito, saan ka magsasaya? Yung mga ganong mindset. Kaya po mga kapatid, kung titingin mo tayo sa mundo, sobrang baliktad ng direction ng mundo sa direction ng batake ng isang Kristyano. Kaya po hindi healthy yung pakikinig ng mga motivational message, mga ganyan. So, nakaka-motivate naman, talagang totoo naman yun kasi nangyari sa buhay nila. Pero para ma-motivate yung Kristyano, ay hindi. Kabalik ka na sa Kristyano yun, pinapalayo yung Kristyano. Anong dapat natin pakinggan para ma-motivate? Salita ng Diyos. Bakit po? Dito lagi binabanggit ng Diyos. Yung mga bagay sa mundo, matutupok sa apoy. Yung mga bagay na walang hanggan, kahit agnas, hindi po ito mawawala.
Okay po. Kaya ulitin ko po, yung way ng mundo at way ng Kristiyano, sa laman po yan. Kaya kayo po ba, kayo na po kayo laging nagtatanong ng direction? Sa direction ng mundo o sa direction ng Kristiyano? Sana po sa direction ng Kristiyano. Kaya sana po kung ganoon po, lagi rin po tayo dapat nagbabasa po ng Biblia. Okay po? Bigyan ko po ng halimbawa para mas maintindihan niyo po. Tingnan natin sa Lucas po. Lucas po chapter 16. Lucas po chapter 16. Magmula verse 19 hanggang 31. Hindi ko lang po siya babasahin, napakahaba po niya, pero bibigyan ko na lang po ng word o summary nito. Dito po yung pamagat po nito, yung mayamang lalaki at si Lazaro. Sa mga napabasa na po ng Biblia, maraming pamilyar na po sa kwento. Ang kwento po nito, di ba? Dito po pinakilala yung pinakapayamang lalaki. Paano siya naging mayaman po? Araw-araw, nagpipista po siya. Ibig sabihin nagpipista, napakarami pagkain, sagana, nagsasaya siya araw-araw. Ganun po siya kayaman. Pero sa kabilang banda, si Lazaro po na pag-ubi, sobrang hirap. Meron siyang sugat sa mga balat po niya, pero di niya may dala yung sarili niya sa ospital o pagkamutan. Anong nangyayari? Dinidilaan ng aso. Pero dumating yung time, namatay po sila parehas. At mula po doon nag-iba yung direksyon ng buhay nila. Si Lazaro po, nandun na po siya sa paraiso, kasama ni Abraham. Pero sa kabilang banda, yung mayamang lalaki po, nasa Hades, nanghihirap, nagdurusa. Ano po yung mga halagang aral po dito? Isa sa mag-aaral aral po dito, verse 19, nandito po yung mayamang lalaki. Binanggit po ba yung pangalan ng mayamang lalaki? Hindi po. Bakit hindi binanggit? Kasi sa Diyos po, yung mga bagay sa mundo, hindi po mahalaga sa Diyos. Kasi po lahat po ng yun, walang kinalaman po para sa walang hanggang mundo. Kaya ganun din po tayo. Maaari po ito kung mayamang lalaki natin, sabunan natin ito. Kilala natin ito. Sa pano natin eh, sino yung pinakamayaman ko? Kilala niyo po ba? So, pasalit-salit po yung dalawang pangalan na ito. Nakalimutan ko yung isa, pero siya yung may-ari ng mga damit sa Europe. Pero yung isa po si Elon Musk. Dalawa sila nagpapalitan. Saan mo kilala po sila? Pero sa mata po ng Diyos, kaya ko ng mayamang lalaki na ito, wala lang sila. Stranger lang sila sa Diyos. Kaya mula po sa mga bagay po nito, kung pag-aaral ko rin yung Biblia, yung pagiging mayaman, pagiging successful po sa mundo, wala po itong kinalaman. Tandaan po natin, yung pananampalataya po natin, yung langit. Hindi po yung masarap po na buhay. At yun po yung pinangako po ng Diyos po sa atin. Kaya mula po dito, isa-isayin po natin yung patungkol sa ating pananampalataya. Una po dito, yung pananampalataya po natin, nag-start po siya nung tayo po ay naligtas. Tama po? Tingnan natin po, Roma po, chapter 1. Roma chapter 1, verse 7. Basahin ko natin ang sabay-sabay. Roma chapter 1, verse 17, 3-1. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos na inaahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi po dito, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay inaahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ibig sabihin po, yung ating buhay sa harapan po ng Diyos, nag-start po ito nung tayo po ay nanampalataya. Ano po yung sinampalataya po natin? Yung kaligtasan. Tama po? Ano po ba yung kaligtasan natin? At tutunan po natin yung kaligtasan po natin, wala po itong kilalaman sa anumang ating gawin. Paggawa ng mabuti, pananalangin, pagsimba, pagtulong sa kapwa, hindi po ito yung paraan ng kaligtasan. Ano po yung paraan ng kaligtasan? Sumampalataya sa ginawa po ng Panginoong Jesus. Kaya nga po yung buhay po natin, nung naligtas po tayo, yung buhay Kristiyano po natin, nag-start po ito sa pananampalataya. Ano pong sabi dito? Pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ibig sabihin, hanggang sa nagpapatuloy po tayo sa ating Christian life,
yung buhay po dapat natin ay ayon po sa ating pananampalataya. Okay po? Kaya, kuminsan po kasi sa mundo, yung mga tao po, sobrang sigasig po nila, ayaw nilang paniwalaan yung kaligtasan. Gusto po nila meron pa silang gawin para po sa Diyos. Pero tandaan po natin, diba? Ano man ang ginagawa po natin sa mata po ng Diyos, gaya lang po ng maraming basahan. At anong magsusumikap po natin, hindi po nito malilinis yung ating kasalanan. Kaya nga po yung Diyos yung gumawa ng paraan. At ganun po tayo kamahal ng Diyos. Tama po? John chapter 3 verse 16, diba? Ganun na lamang yung pag-ibig po ng Diyos mga po sa atin. Hindi mo ipaliwanag. Sobrang lawak. Ganun po tayo kamahal po ng Diyos. Okay po? Tapos sa verse 16 po, alas lang tayo ng Roma chapter 1, sabi po dito, sapagkat hindi ko ikinihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Rodyo at gayon din sa Pilipino. Sabi po dito, ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Yung kapangyarihan po ng Diyos para magligtas po ng mga ligaw na kaluluwa, para magligtas po ng isang makasalanan, ito po yung pagsampalataya sa ginawa po ng Diyos. Yun po yung kapangyarihan po ng Diyos. Okay po? Kaya po ito pong pag-ibig po ng Diyos sa atin, sobrang dali. Para matanggap, tama? Dito na, tatanggapin na lang po natin, wala na tayong anong kailangan gawin. Yun po yung pananampalataya po natin. Okay po? Pero po, tingnan din natin po, Galatia chapter 3, verse 11. Galatians chapter 3, verse 11. Okay. Buliin ko po yung time. So this time, ito na po, sa second part na po tayo. Sa verse 11 po, Galatians chapter 3, verse 11, basahin po natin sa sabay-sabay, 3 to 1. Ngayon ay maliwanag na walang sino mang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po yung pangalawang beses na nabanggit po, yung salitang mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi po dito, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero pa sa unang parte, nilinaw po dito, walang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Baka mayroon pa rin po dito, nagsisikap na masunod yung kautusan. Malinaw po sa sabi ng Biblia, yung pagsunod po sa 10 utos, hindi po ito yung makakapagdala sa atin para tayo po ay maligtas. Kundi, sa pamamagitan ng ng pananampalataya. Kaya, kilala niyo po si Martin Luther? Si Martin Luther po, isa po siyang tunay na naligtas po. At actually po, binasa po natin in Roma chapter verse 17. Ito po yung kanyang pinangawakan na nagdulot po sa kanya na magkaroon ng kaligtasan. Sa katunayan po, isa din po siya masigasig po na pare noong unang panahon. Pero nagtataka siya sa mga tao. Kasi meron silang tinatawag na indulhensya kung saan binibenta to ng simbahang katoliko. Pag binibenta nila ito, para siyang ticket. Pag meron ito ng isang tao, parang ito daw yung ticket ng tao para makapunta ng langit. Kaya isang araw, nakatagpo siya, umaga, meron isang lalaki na giinom, nakasalubong niya. Sinabi niya, kung bakit ka nag-iinom, aga-aga pa. Tapos sabi ng lasingero sa kanya, wala kang pakialam, meron akong ticket sa langit. Kaya parang doon, nagtaka siya. Maraming may hipokrito ng mga tao po. Pero kung nung nagbasa po siya ng Biblia, nung nabasa niya po yung Romans chapter 1 verse 17, doon po siya nagkaroon ng kalinawan na yung kaligtasan po ay base sa pananampalataya. Okay po? Ulitin ko po dito, ngayon maliwanag na walang sinumang inaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. At sa last part, sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay po? Kaya, dito po dapat po natin malaman po, yung ating Christian life, lagi po nakaangkla sa ating pananampalataya. Ang tanong po, saan po nakaangkla yung ating pananampalataya? Kasi po kung saan po nakaangkla yung ating pananampalataya, dito po nakabase kung paano tayo namumuhay sa ating pong Christian life. Kaya mahalaga po yung lumalag yung ating Christian life. Kasi kung lumalag yung ating pananampalataya. Kasi kasabay ng pagdago ng ating pananampalataya,
yung ating pong pamumuhay ay talaga pong nababago. Okay po? At sa katunayan po, Hebrews chapter 11 verse 6, ito po yung kalooban ng Diyos para sa ating pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang isip ng lumalapit sa Kanya na dapat panatayan ng Diyos at siya ang tagapagbigay ng timpala sa mga kasikasig na umahanap sa Kanya. Sabi po dito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kaya yung Christian life po natin, nakaangkla po ito sa ating pong pananampalataya. Tingnan din po natin sa chapter 10, verse 37-38, Hebreo. Basahin din po natin sabay-sabay. Hebreo chapter 10, verse 37-38, 3 to 1. Sapagkat sa sandali panahon ay siyang darating at hindi maaantala. Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugos sa kanya. Sabi po dito, sapagkat sa sandaling panahon ang siyang dumarating ay darating at hindi maaantala. Ito po dapat yung isa sa inaangklahan ng ating pananampalataya. Ano po ito? Yung muling pagdating po ng Panginoon. Sa Bible Seminar, di ba, nakikita po natin, signs of the last days. Nangyari na po ba o hindi pa? Nangyari na po, di ba? Ibig sabihin po nito, yung muling pagdating po ng Panginoon ay talagang napakalapit na. Kaya dapat dito rin po naka-apply natin pananampalataya. Ano po yun? Malapit ang dumating yung Panginoon, kailangan natin mag-double time para mag-evangelize. At basta sinabi po ng Diyos, malinaw po, ito po ay hindi maantala. Sinabi rin po ito, diba? Verse 37, sa sandaling pa naman siyang dumarating ay darating at hindi maantala. Kaya nga po, kung ating sinasampalatayanan, yung muling pagdating po ng Panginoon na napakalapit na, ang pamumuhay po natin bilang sa Kristiyano, magiging mas tapat po tayo. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Paano po kaya, pag nag-rapture, darating ng Panginoon, natagpuan niya po kayo gumagawa ng sin? Kahiyaya po yun, diba? Bakit po? Nangyayari yun kasi, ano po yung Kristiyano? Iniisip niya, ay matagal pa darating ng Panginoon, lagi naman sila sa'yo malapitan, pero wala pa rin. Sige, magpakasaya mo na ako. Natsyempohan, dumating yung Panginoon. Okay. Kaya mismo po si Haring Solomon, ano ba yung karunungan na? Kawikaan chapter 37 verse 1. Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan, sapagkat hindi mo alam kung ano dadali ng isang araw. Ano pong ibig sabihin niyo po doon? Kada araw, dapat ginagawa po natin yung best po natin sa ating pong Christian life. Bakit po? Sino makakapagsabi, buhay pa tayo sa isang araw? Sino makakapagsabi sa isang araw hindi pa darating ng Panginoon? Mismo po yung pinakamatalinong tao si Haring Solomon, hindi niya po alam kung kailan. Kaya na pong karunungan niya po, bawat araw, kailangan po natin gawin yung ating pong best natin. Ano po yung best na yun? Bitin lugod po ng Diyos. Kaya ngayon po, dahil high-tech na po yung ating technology, yung social media natin, meron tayong tinatawag na story, di ba? Para dito, updated yung story. So nakikita ko po. So hindi ko ibubuan niya kung ano po yung story ko ninyo. Pwede pagpalagay po natin yung Diyos. Tinitingnan niya lagi yung story ninyo. Okay po ba yung story natin? Sa katunayan po, dahil nag-a-adapt tayo sa sistema ng mundo, dahil may social media, pwede natin isipin. Sa social media ba, mukha pa rin ba ang Kristyano? O baka doble cara tayo? May mga tulad po. Kaya nga po sa mga pastor, sa mga minister, nakakalungkot. Kasi sa church, ang ganyan ang testimony. Pagdating sa story, ganito. Saan kami lulugan? Ano yung pananawalaan namin? Okay po? Kaya sa social media din po, mga kapatid, ingat po tayo. Kung gusto po ninyo ma-evangelize yung mga kaklase ninyo, pakita nyo rin sa social media, tunay kay Kristiyano. Hindi ko naman yung sabihin na una kayo mag-Facebook o ganito, ganyan. Pero anumang action yung gagawin po natin, dapat nakikita po nila na tayo po ay isang Kristiyano. Sa ganung way, magagawa po natin yung best natin na mabuhay sa harapan ng Panginoon. At makakapag
mag-evangelize po tayo. Okay po? Kaya sa ating pong pamumuhay, sa katunayan po, meron ilang bagay po kung paano tayo namumuhay base sa ating pananampalataya. Una po dito, yung ating pong paglakad base din po sa pananampalataya. Ikalawang po rin po, chapter 5. Ikalawang po rin po, chapter 5, verse 7. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kami ay lumalakad sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. Dito po sinabi, hindi sa pamagitan ng paningin. Ano po yung paningin? Ibig sabihin po ng paningin, ano mo yung bagay na nakikita natin? Yun na po yun. Ibig sabihin po, ano mo yung nakikita po natin? Doon po tayo umaasa. Doon po tayo nakaangla. Kaya ano po sinabi dito? Kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung pananampalataya po ito po yung pananampalataya na nakatingin sa Diyos. Kaya nga po, hinalitulad po yung pananampalataya po natin dahil sa pagtingin. Ano ba yung ginagamit natin? Spiritual na mata o yung physical na mata natin? Kung spiritual na mata, lagi naman nakikita yung Diyos. Ano po ibig sabihin? Kahit mag-isa tayo, nakikita natin yung Diyos. Kaya sa ganung pagkakataon, kahit mag-isa tayo, ang hirap gumawa ng kasalanan. Bakit? Alam natin nakatingin yung Diyos. Pero kung yung physical na mata lang, ay ako na mag-isa, wala nang makakala. Same thing din po, sa pang-araw natin pamumuhay po. Ang hirap, dahil exam, dahil project, sabay-sabay sila. Kung nakatingin tayo sa dami ng gawain, eh talagang malulunod po tayo. Pero kung isipin natin, gagawin natin ito para sa kalutian ng Diyos, mag-aaral ako ng mabuti, gagawin ko ito para makita ng maligaw ng kaluluwa na tunay ang Kristyano, na talagang mag-aaral ng mabuti. Kahit anong dami ng gawain ko, dahil may pananampalataya pa tayo, hindi ko ito alintana. Okay po? Pero kung tandaan ko natin yung Diyos po, siya po yung Diyos na makapangyarihan, siya po yung Diyos na nakakaalam ng lahat, at siya po yung Diyos na nasaan man po tayo, nandun din po yung Diyos. Yun po yung ating Diyos. Kaya nga po kung meron tayong ganitong pananampalataya, araw-araw, meron tayong kapayapaan. Bakit po? Diba yung gusto natin, assurance, comfort? Yung Diyos po, araw-araw niya po ibinibigay sa atin yun. Ina-assure ng Diyos na lagi natin siya kasama. Yung Diyos po, sinisigurado niya na lagi niya tayo nakakomfort. Kaya nga po nagtataka ako sa isang Kristiyano na naghanap siya ng boyfriend o girlfriend. Kasi po, ang mindset, pagkakaroon ng boyfriend or girlfriend, di ko alam kung nag-iba na, para may mag-comfort. Tama? Yun po yung typical sa mundo. Magkakaroon ng boyfriend or girlfriend, pinaka-main reason para magkaroon ng comfort. Bakit po? Hindi nyo naman hanap yung comfort kahit saan. Kaya yun yung naisip ko po. Hindi ba makita ang kapatid na to, yung comfort sa Diyos? Kaya siya naghahanap ng comfort sa ibang tao? Mga ganun pong bagay. Kaya po, sana po mga kapatid, lagi po natin nakikita yung Diyos, yung comfort na Diyos sa atin. Kaya nga po, sinasabi ko po sa inyo, yung pananampalataya natin, ito po dapat yung lagi natin gamitin. Yung spiritual po natin. Okay po? Isa pong magandang halimbawa po, na talagang na-test yung pananampalataya yung kanyang panimin. Kilala niyo po kung sino? Si Pedro. Tingnan natin po, Mateo chapter 14. Verse 27 and 28 po muna. Mateo chapter 14, verse 27 to 28. Marinig po bang basahin ang sabay-sabay? 3, 2, 1. Ngunit nagsalita ang agad sa kanila si Jesus na nagsasabi, lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito, huwag kayong matakot. Sumagot sa kanya si Pedro at sabi, Panginoon, kung ikaw ay yan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Kaya mula sa maraming alagad, si Pedro lang pinaglakas loob na nagsabi sa Panginoon. Ano po sabi niya? Panginoon, kung ikaw yan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng
tubig. At verse 29, ito po yung nangyari. Sinabi niya, halika, kaya't bumaba si Pedro sa bangka at tumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Tama po, nakapaglakad po siya sa tubig. Pero kung di kalaunan po, verse 30, basahin po natin ng sabay-sabay, 21. Ngunit na napansin niya ang hangin, natatakot siya, at nang siya'y palulong na isiniguro siya, Panginoon, iligtas mo ako. Kaya, ito po, si Pedro po yung isa sa magandang halimbawa po. Nung una po, nung tumitingin po siya sa Diyos, yung imposibleng bagay naging posible. Pero nung nakatingin na po siya sa paligid po niya, nagpanghinaan po siya ng loob. Ano pong ibig sabihin po nito? Sa verse 29 po, yung paglakad po sa tubig, kaya niyo po o hindi? Punta nga tayo sa pool, tingnan ko kung kaya niyo lang sa tubig. So, imposible siya sa isang tao. Tama po? Sa ganun din po sa atin, hindi niyo po ba naisip? Yung Diyos po, ano mang imposible para po sa atin, pero kapag yung pananampalataya po natin o yung paningin natin, laging nasa Diyos, walang imposible. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ako po hindi po ako makanta. Pero po nung naligtas ko ako, nagulat ako, natututo akong kumanta. Bakit po? Yung Diyos yung gumawa sa akin ito. Ganun din po, mahihayin po akong tao, naniniwala po kayo. Alam niyo po yung mga klase na po sila, sila Sir Iris, Sir Doris, Brother, si mahihayin po akong klase ng tao. Hindi ako nagsasalita ng Diyos sa harap ng maraming tao. Nagsasalita ko, magkakaroon mga bilin na ako. Pero kung nagtataka ko, ba't nandito ako ngayon? Dahil sa Diyos. Kasi simpleng bagay ko na ito, yung mga imposible na hindi ko naisip na mangyayari, hindi imposible. Bakit po? Dahil sa pananampalataya sa Diyos. Kaya ganun din po sa inyo po mga kapatid. Mukhang mo imposible sa inyo pong paningin. Pero kung sa pananampalataya, kung yung pananampalataya pa rin yun, nandun po sa harap ng Diyos, mangyayari po yun. Pero sa kabila pong banda, kung gagamitin natin yung physical na mata po natin, wala pa tayong ginagawa, ay, ako na, suko na ako. Kaya kung mga kapatid, check natin, bantay natin ating sarili. Ano ba yung ginagamit natin ng mata? Yung physical na mata ba? O yung spiritual na mata? Pero dapat po, yung spiritual pa na mata, yung ating pong ginagamit. Kaya nung nangyari po ito kay Pedro, ano pong sabi ng Diyos sa kanya? Verse 31. Asign nito natin sabay-sabay, 31. Inabot ka agad ni Jesus sa kamay niya at tinabakan siya at sinasabi sa kanya, O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Sabi dito, o ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Pinagalitan ng Panginoong Jesus si Pedro. Bakit po? Maliit po yung kanyang pananampalataya. Kaya same thing dito sa atin. Kung ito po yung makita ko ng Diyos, ipapagalitan niya po talaga. Bakit po? Hebrews chapter 11 verse 6, di ba? Mahalaga po si Diyos yung ating pananampalataya. Ano mang gagawin natin kung walang pananampalataya, hindi po ito kinabilutan po ng Diyos. Kaya sa katunayan po, marami tayong pwede gawin para sa Diyos. Pero sa kabila ng ginagawa po natin, ano pong tinitingnan ng Diyos? Yung ating pananampalataya. Yun po yung mahalaga. Okay po? Kaya po, sa tuwing may gagawin po tayo, lagi gawin po natin na may pananampalataya. For example po, yung mga mission trip, especially estudyante kayo, meron kayo pang book ng ticket, 3,000, 1,000 lang, baka kulang po yung baon po ninyo dun. Pero kung may pananampalataya tayo, keep this with Diyos. Bakit po? Yun din tinitingnan po ng Diyos. Sa pananampalataya po natin, doon natin sinasabi sa Diyos kung minamaliit ba natin yung Diyos o di po sa atin siya pinagkakakiwalaan. Bakit po? Yung halimbawa ko po nung nakaraan, halimbawa po yung anak ko po si Levi, binuksan niya yung rep, bigla niya sinabi, wala siya nakikang pagkain, bigla niya sinabi sa akin, na, ay tayo, mabubuhay pa ba tayo? Walang laman yung rep natin, no? Anong kakainin natin? Eh kapag ganun, di lang tatay, masasaktan ako. Kasi wala siyang magtitiwala sa akin. Minamaliit niya ako. Nakakang-dumiskarte, kaya akong maghanap buhay. Same thing din sa Diyos. Kung iniisip natin na parang ito na yung sitwasyon, sasabihin natin, Diyos, talaga bang ipapahintulot mo na maligtas sila? Kung mamalitin natin mo yung Diyos, talagang hindi ko kayo sa Diyos. Okay po? Kaya tayo po mga Kristyano po, ibang-iba po tayo sa mga
ligaw ko na kaluluwa. Bakit po? Sa araw-araw, guarantee po ba na may kakainin kayo? Suntok sa buwan kaya ito, may kakainin tayo, di ba? Nakikiramdam pa tayo. Pero sa katunayan po, kung may pananampalataya po sa Diyos, kahit yung mga bagay po na yun, yung pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Mateo po chapter 6. Mateo chapter 6, verse 26. Kung makita na po, basahin din po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Tingnan ninyo ang mga isip ng pagpapit, Hindi sila naglas dito tumagakas o nag-iipak na sa mga kamali. ngunit pinapakain sila ng inyong mga sa langit. Hindi ba higit pa mahalaga kayo kaysa kanila? Ano po sabi din ng Diyos? Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Di ba po yung mga hayop sa mundo? Alam niyo po ba yung balyena kung gano'ng karami kinakain niyo po? Tunay-tunay. Hindi po mabilang po. Pero kung nakakain po yung balyena, paano pa kaya tayo? Ilang kilo lang yung kinakain natin? Hindi ba tunay-tunay? Ibig sabihin po, yung Diyos po, siya po yung laging nagiging sa atin. Sa araw-araw nating pangangailangan, siya po yung nagpo-provide. Verse 31 to 32 po. Babasahin ko din po. Verse 31 to 32. Kaya huwag kayong mabalisan, magsasabi, ano ang aming kakainin? O ano ang aming inumin? O ano ang aming isusuot? Sapagkat hinahanap ng mga hindi na lahat ng mga bagay na ito, at batid na ninyo mga sa langit, na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Narinig na po ba yung kapitbahay ninyo? Sabi ko, o ano kakainin natin? Yan po yung buhay ng mga hindi ligtas. Lagi silang nakikipagsapalaran. Bakit po? Walang assurance. Kung mayroon po ba silang kakainin o hindi. Pero tayo po, meron po tayong Diyos. Simple lang po itong mga bagay po na ito. Pero yung Diyos po, titigyan mo na yung natin pagtitiwala. Ito po kwento ko po, hindi ko po alam, pero nakatawa ko pag ginala ko po kwento na ito. Sa Biblia po, isa po sa pagkain na hindi po natin pwede kainin dinuguan. Ngayon po, isang gabi, galing po ako ng church. Gutom ako. Pag uwi ko ng bahay, nagyan ako ang pagkain. May ulam naman daw sa kanin. Pagkatingin ko, ay dinuguan. Natas talaga yung plate ko. Kasi that time, pag isa na sa bahay, ito ganyan eh. Tapos gutom na gutom talaga ako. So, nag-isa parang siguro kunin ko yung mga naman, tapos ko yung malaki sa ganun. Pero, natulog na lang ako. Pero kinamagahan, gulat ako, may fried chicken ako. Tapos sa ganang bagay sa naisip ko, sa simpleng bagay na pagsunod, pinapakita niya ng Diyos na buhay siya. Kaya tawa ako na namamangha, pero yung ngayon, yung dinuba naging fried chicken. Ang laki pa ng manok, parang gusto ko kinamagahan. Hindi ko na naalala yung gutom ko kinagamihan. Grabe yung Diyos. Kaya kapag naalala ko yung bagay na ito, tawa ko, doon ko na nakikita na talagang mayroong Diyos na buhay na lagi ko nagpapaalala ko sa atin. Okay po? Kaya sa ganitong pagkakataon po, dapat po natin malaman po, lagi lang tayo tumingin sa Diyos. Kahit mukha lang imposible, wala mo imposible sa Diyos. Ay save ko na lang din nung gabi na yun. Kung mamatay na ako dahil sa gusto, okay lang, langit ko naman. Anong problema? Hindi, una na ako sa mga kapatid, mas masaya ako. Pero hindi ka rin sa Diyos, pinakain niyo pa naman ng fried chicken. Hindi mo kayo. Hindi ka rin. Kaya sa simpleng bagay po mga kapatid, yung Diyos po, ipinapagkaroon na po. Walang bagay na hindi alam po yung Diyos sa ating mga kailangan. Anong kailangan natin? Pagtitiwala po sa Diyos. Yun po yung mahalagang bagay. At doon po nakaangka yung ating pananampalataya. Okay po? Isa pa po dapat sa inaangkahan ng ating pananampalataya, ano man yung mangyari, lagi po natin isipin, lagi po ito na para sa ikabubuti. Yun po yung Diyos na dapat po natin sa palatayaan. Balikan po natin yung Habakkuk chapter 3. Habakkuk po chapter 3, verse 17 to 19.
Basahin pa natin ng sabay-sabay. Habakkuk chapter 3, verse 17 to 19. 3 to 1. Bagamat ang puno ng Diyos ay hindi niya namulaklak, hindi magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbigay ng pagkain. Ang kawan ay alis sa isang namungan, at hindi na magkakaroon ng mga bakaan sa mga silungan. Ngayon may magagalaw ako sa Panginoon, ako'y magagalaw sa Diyos na aking kaligtasan. Ang Diyos, ang Panginoon, ay aking kaligtasan. Ginagawa niya ang aking mga paan na gaya sa mga usa. Pinalalakad niya ako sa aking mataas na dako, sa punong manunugtog na may punugtog na may kwerdas. Ito po yung conclusion na nangyari po nung panahon po ni Propeta Habakkuk po. Di kalaunan po, yung masamang bansa na ginamit po ng Diyos para sa pagpipig bansa ng Israel, sila rin po ay hinatulan po ng Diyos. Bakit po? Kahit ginamit po sila ng Diyos, pero dahil sa napakasama po nila at hindi po sila nagsisi, kaya po sila binasak po ng Diyos. Kaya nga po, nung una, hindi po maunawa ni Propeta Habakkuk yung plano po ng Diyos. Pero di kalaunan po, nagkaroon siya ng conclusion na lahat ng bagay ay para sa ikabubuti. Kaya masabi niya po dito sa dulo ko, di ba? Gain mine, magagalak ako sa Diyos. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ito po yung naging kanyang conclusion po. Yung situation niya po dito, verse 17, bagamat ang puno ng ubas ay hindi namumulaklak, hindi magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbigay ng pagkain, ang kawan ay alisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng mga bakaan sa mga silungan. Bagsak na po ng kanyang sitwasyon. Pero ano po sabi ni Propeta Habakkuk, magtitiwala pa rin siya sa Diyos. Bakit po? Nasaksihan niya. Yung hindi niya maunawa ng plano ng Diyos, na bakit niya ginagamit yung masamang bansa, sa huling, inatulan ng Diyos. Kaya doon din sa Propeta Habakkuk, okay. Kahit hindi ko maunawaan, yung Diyos, palagi siyang mayroong plano na napakaganda para po sa akin. Kaya ano po sinabi niya dito sa huling, kahit wala na siya kakainin, kasi ito po yung sitwasyon walang mga halaman, walang mga hayop, parang mamamatay na siya. Anong sabi niya? Magagalak pa rin po siya sa Diyos. Dahil naunawaan niya, yung pananampalataya niya sa Diyos na lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa ikabubuti pa natin. Meron po itong verse sa Bible, di ba? Romans chapter 8, verse 28. Tingnan mo natin. Romans chapter 8, verse 28. Basahin din po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila ng mga tinawag, alinsunod sa Kanya, sabi ko dito, lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Isa sa pinakamagandang halimbawa, yung buhay po ni Jose. Jose na mapanaginipin. Tama? Ano po yung buhay ni Jose? Dahil naging paborito po siyang anak ng kanyang ama, at nagkakaroon po siya ng iba't ibang panaginip na interpret niya po. Di kalaunan sa huli, nihinggit yung kanyang mga kapatid. Ang ginawa sa kanya, binenta po siya. Pagkabenta sa kanya, naging alipin po siya. Nung naging tapat po siya na alipin, natuwa sa kanya yung kanyang amo. Pero di kalaunan, dahil sa pagnanasa ng asawa ni Potiphar, napagkamalan niya sa paggagasa. Ang ginawa sa kanya, itinulong po siya. Laging bagsak, yung nangyayari po sa kanya. Pero di kalaunan po, sa huli, kaya nangyari lahat ng mga bagay na yun, bakit po? Para sa araw ng tagutong, may ililigtas sa kanya sa bayan. Tama? Kaya sa ganung pagkakataon po, dito natin makikita, yung Diyos po, lahat ng ginagawa po niya, ay lagi po para po sa ikabubuti. Ano man po yun? Yun po yung dapat po nating maalala. Kaya po tayo mga Kristyano po, dapat po tayo mabuhay ayon sa ating pananampalataya. Yun po yung buhay po natin. Laging ayon po sa pananampalataya. Kung paano yung imposibleng maligtas tayo, naging posible sa Diyos. Tama? Nung tayo po ay sumampalataya sa Diyos. At ganun din po, hanggang ngayon, may mga sitwasyon na napakahirap, imposible. Pero kung mabubuhay po tayo sa ating pananampalataya po, mabubuhay tayo na lagi nakatingin sa Diyos, maniniwala tayo na yung Diyos dahil gumagawa para sa kabubuti, ay talaga mapagtagumpayan natin yung lahat ng bagay. Kaya sa huli po, yung last verse na lang po, yung pananampalataya po natin,
ito po yung magpapatagumpay sa atin sa mundo. Unang 1 po, chapter 5, verse 4. Last verse na ano. Unang 1, chapter 5, verse 4. Basahin ko natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Alam po natin sa ating Christian life, tama, isa sa mga kaway po natin ay yung mundo. Pero para mapagtagumpayan po natin yung mundo, ano pong kailangan? Pananampalataya. Okay po? Kaya kung gusto po natin na matagumpay ng Christian life, yung pananampalataya natin, yun po dapat yung lagi natin gamitin. At the same time, dapat yung pananampalataya natin laging lumalago. Paano? Kapag lagi tayo napupuno ng salita ng Diyos. Bakit po? So, pamagitan ng salita po ng Diyos, dito natin mas nakikilala sino po yung Diyos na meron po tayo. Ilan lang po yung binabito po ng kakayahan po ng Diyos. Kaya kung magbabasa pa ng Biblia, dyan po mas lalago po yung inyo pong pananampalataya. Okay po? Kaya to summarize po yung ating pinag-aralan ko, una, sa mundo kahit ang unfair, pero tandaan po natin, sa kabila ng kahirapan po natin, meron tayong pananampalataya na tayo po ay makakapasok ng langit. Okay po? Pangalawa din po, mismo po yung kaligtasan po natin, base lang po sa pananampalataya at hindi sa magawa. At ganoon din po, kung paano nagsimula rin sa pananampalataya, dapat tayo magtapos sa pananampalataya. Kaya yung buhay po natin, dapat tayo po sa pananampalataya. Lumakad sa pananampalataya, umasa sa Diyos sa lahat ng bagay ginagawa niya para sa kabubuti at higit sa lahat, para mapagtagumpayan yung mundo, kailangan natin ang pananampalataya. Okay po? So I hope may kinapulot po kayong aral para po sa inyong Christian life. And it's your time po para sa buhay naman po yung napakinggan. Okay po? So yun na lang po mga kapatid. Maraming salamat po.